Ano ang mangyayari kung eroplanong ginawa para wasakin ng mga tangke ng Soviet ay biglang manghuli ng bangka sa isa sa pinakamapanganib na tubig sa mundo? Ganyan ang nangyayari ngayon. Ang A-10 Warthog na inakala ng marami na mawawala na ay bumalik sa labanan at winawasak ang mga mabilis na sasakyang pandagat na pangatake ng Iran sa Strait of Hormuz. Hindi lang ito pangkaraniwang pangyayari sa militar. Ipinapakita nito na lumalala ng mabilis ang labanan sa paligid ng Iran, kung saan dumadaan ng halos 20% ng langis ng mundo. Ginagamit ang A-10 ngayon laban sa mga sabay-sabay na pag-atake, protektahan ang mga rutang pandagat, at hadlangan ang estratehiya ng Iran sa panggugulo. Bakit muling inilabas ang lumang makinang pandigma na ito? Paano ito naging epektibo? Ano ang sinasabi nito tungkol sa direksyon ng labanan? Simulan natin sa anunsyo at linawin ang totoo sa haka-haka. Kinumpirma ni General Dan Kane sa Pentagon briefing Na ang mga A-10 ay nag-operate sa timog, tinatarget ang mga mabilis na sasakyang pandagat na pangatake sa Strait of Hormuz. Sinundan ito ng CENTCOM na naglabas ng larawan ng mga A-10 na sumusuporta sa operasyon sa pamamagitan ng aerial defueling na nagpapakitang hindi lang pampakita ang mga eroplano. Nananatili sila sa ere, nasa pwesto, at aktibong sumusuporta sa misyon. Hindi lang ito bagong balita. Importante ito. Pero sa digmaan, na may mga aircraft carrier ng US at mga F-35 jet, bakit kailangan pa ang Warthog? Sa unang tingin, kakaiba ito. Ang A-10 ay gawa para sa ibang panahon. Kilala ito bilang tagapuksa ng tangke at matibay na eroplano para sa close air support sa magugulong labanan at mga mababang pasada ng pag-atake. Sa una, parang kakaiba siyang gamitin sa tubig laban sa malilit na bangka. Pero pag tiningnan ng misyon, makabuluhan ito. Ang lakas ng A-10 ay nasa presensya nito, hindi sa bilis. Kaya nitong magtagal sa ere, umiikot at naghihintay ng tamang pagkakataon. Mahalaga ito sa ganitong laban dahil ang mga mabilis na bangkang pangatake ng Iran ay mahirap hulihin at hindi sila mga malalaking target na nakatigil lang sa bukas na tubig. Mabilis silang gumalaw, nagtatago sa kalat at umaasa sa tiempo at kalituhan. Ang eroplanong kayang manatili roon, subaybayan ng galaw, at mabilis na tumugon ay napakakapaki-pakinabang sa ganitong sitwasyon. Hindi tulad ng mga F-35 jet na mabilis sumugod at umalis ang A-10, ay kayang magtagal, magmasid, at umatake kapag nagpakita ang target. Para itong matyagang matandang lalaki na maraming karanasan. Biglang naging angkop ulit ang lumang disenyo nito. Ang jet na ito ay gawa para makaligtas sa pinsala, lumipad ng mababa at maghanap. Ang GA-830mm kanyon nito ay nagbibigay ng malaking lakas, at ang disenyo ay akma para sa lantad at bahagyang nakabaluting mga target. Maaring mas mabilis o mas patago ang mas advanced na mga eroplano. Pero hindi laging kailangan ang pinakabonggang plataporma sa ganitong magulo, malapitan at tuloy-tuloy na misyon. Minsan, ang mas mabagal, mas mura, matibay at diretsong sagot ang pinakamainam. Dito kumikita pa rin ang halaga ang Warthog. Pag naintindihan mo kung bakit bagay ang A-10 sa misyon, susunod na lilinaw ang target. Hindi lang mumunting detalye sa kwentong ito ang mabilis na mga bangka ng Iran. Mahalaga sila sa paraan ng Tehran sa paglalagay ng presyon sa Gulpo. Hindi kayang tapatan ng Iran ang Estados Unidos sa barko o eroplano sa eroplano. Kaya umaasa sila sa asimetrikong taktika. Ibig sabihin nito ay mabilis na mga bangka para sa pag-atake, sabayang pag-atake, paglalagay ng mga mina, panghaharas, at pagsasamantala sa makikitid na daanan ng tubig kung saan kahit maliliit na banta ay maaring magdulot ng malaking epekto. Kaya kahit may tatlong malalaking carrier ng US malapit sa Strait of Hormuz, nahihirapan pa rin sila. Ang estratehiya ng Iran ay hindi sa tradisyonal na labanan, kundi sa panggugulo. Simple lang ang lohika. Kung di mo kayang duminahin ang labanan sa tradisyonal na paraan, gawing delikado, magastos, at hindi tiyakang sitwasyon para mapilitan ng iba. Mura, mabilis, at kapaki-pakinabang sa politika ang mga bangkang ito. Binibigyan nilang Iran ng paraan para bantaan ang paglalayag ng mga barko at dalay ng enerhiya kahit hindi nito kailangan ng balansing hukbong dagat. Kaya mahalaga ang mga ito. Hindi man kahanga-hanga sa kamera ang malilit na bangka sa Strait of Hormuz. Kaya nilang magdulot ng takot, antalahin ang daloy ng mga tanker at pataasin ang gastos lagpas sa rehiyon. Dito nagwawakas ang kwento sa eroplano at nagsisimula ang usapan sa paglalagay ng presyon. Matagal na ginagamit ng Iran ang kipot bilang pananakot. Alam nitong sensitibo sa pagkaantala ng enerhiya ang mundo. Kapag nanganganib ang daloy ng tanker, hindi lang ito issue ng rehiyon. Direktang naapektuhan ang pandaigdigang pamilihan ng gasolina, kaya tumataas ang gasto sa transportasyon at kasulod dito ang presyo ng pagkain, produkto at pamumuhay. Kada mabilis na bangka na natatanggal, nababawasan hindi lang ang bantang taktikal,
kundi pati kasangkapan sa panggigipit sa dagat, sa isa sa pinakamahalagang lagusan ng enerhiya sa mundo. Iyan ang dahilan kung bakit mahalaga ang mga atake ng A-10 lampas sa labanan. Kung makakatulong itong bawasan ang kakayahan ng mga puwersa ng Iran na manggulo sa mga barko, makakatulong din itong maibalik ang tiwala sa isa sa pinakamahalagang ruta ng kalakalan sa mundo. Gusto ng Tehran magpakita ng lakas sa panggugulo sa kipot. Pero sa totoo, tinatakot lang nilang sibilyang kalakalan sa biglang pagtaas ng presyo ng enerhiya. Gayunpaman, bahagi lang ang A-10 sa kabuuan at mahalagang tandaan ito. Hindi lang ito tungkol sa isang plataporma, kundi parte ng mas malaking operasyon. Ikinukuwento sa mga ulat na ang mga A-10 ay tumutugis sa mga mabilis na bangka, habang mas mabibigat na sandata, kabilang ang makabagong mga penetrator bomb na may bigat na 5,000 pound ang ginagamit laban sa mga matitibay na bunker na target malapit sa kipot. Isa sa pinakakagiliw-giliw sa kampanya, ang pagkakaibang yon, dahil may mahalagang ibig sabihin ito at ang kampanya ay nakabatay sa uri ng target. Hindi ito basta-basta lang. Hindi lang ito palabas. Isa itong sistematikong pagsisikap na tanggalin ang mga kagamitan ng Iran pa isa-isa. Doon din nagmumula ang isa sa pinakamalakas na kabalintunaan ng kwento. Nakakatawa. Ang A-10 ay dapat nang alisin sa serbisyo. Sa loob ng maraming taon, pinag-uusapan na ito bilang isang tumatandang plataporma na nabubuhay na lang sa hiram na panahon. Pero heto na naman ito sa totoong labanan. Ginagawa mismo ang pangit, mababang lipad, at paghahanap ng target na trabaho na para talaga dito ginawa. Ang kabalintunang iyon ay may saysay, dahil may mas malalim itong sinasabi. Mabilis ang pag-usad ng teknolohiya, pero may mga uri ng digmaan na hindi nagbabago. Ang problema sa mga bangkang sabay-sabay sumasalak ay hindi laging nangangailangan ng pinakamagarang solusyon. Minsan, mas bagay pa rin sa misyon ng lumang eroplano kaysa sa iniisip ng iba. Kung natuwa ka sa lumang jet na tinalo ang mga modernong banta, i-like mo na para malaman ng algorithm na interesado tayo sa Warthog. Mag-subscribe din kung gusto mo pa ng old school analysis. Pangako, hindi ko kayo paghihintayin ng 50 taon para sa susunod. Ngayon, ang mas nakakagunat dito ay hindi ito basta-basta lang na ideya na naisip sa huling sandali. Hindi rin inimbento lang bigla ang pandagat na aspeto. Ang mga crew ng A-10 ay sinanay na para sa ganitong klase ng trabaho noon pa. Ipinapakita ng mga ehersisyo sa gulpo, kabilang ang mas kamakailang magkasanib na aktibidad kasama ang mga puwersang pandagat na pinagplanuhan ng mga Amerikano kung paano gamitin ang mga eroplanong ito laban sa banta sa baybayin at dagat. Kaya nang uminit ang labanan, meron ng nakahandang plano. Sa madaling salita, hindi basta-basta palabas lang ang hinarap ng Iran. Hinarap nilang isang banta na pinaghandaan na ng Estados Unidos. Mahalaga ito dahil nababawasan ang hiwagang bumabalot sa mga taktika ng Iran. Gustong gumalaw ng Tehran sa pamamagitan ng kalituhan at pressure, pero hindi na bago ang mga ganitong kilos. Mga pattern na ito, matagal na itong minamanmanan, pinag-aaralan at pinagpaplanuhan. Kaya imbes magmukhang dalubhasa sa kaguluhan, nagmumukhang problema na lang ang Iran na madaling hulaan at may sagot na. Ibang-ibang imaheng yan. At para sa rehimen, mahalaga ang imahe. Dito, lumilitaw ang praktikal na tanong. Anong malamang na gamit ng A-10 para magawa ang trabaho? Hindi na ilathala ang lahat ng kombinasyon ng armas, kaya mag-ingat tayo. Pero may ilang kagamitan ng A-10 na bagay sa ganitong tungkulin. Kaya ang bitbitin nito ang 30mm kanyon, mga missile na Maverick, mga ginagabayang bomba, mga rocket, at iba pang munisyon, depende sa pagkakakarga ng armas. Ang 30mm ang pinakapansin-pansin dahil iconic ito at tugma sa imahe ng Warthog. Pero sa totoong misyon, hindi lang estilo ang mahalaga. Depende sa banta at layo ng target. Mas mainam minsan ang mga ginagabayang munisyon o missile kaysa sa malapit ang pag-atake gamit ang kanyon. Dito pumapasok ang kakayahan ng eroplano na makaligtas. Matibay ang A-10 at dinisenyo ito para kayanin ang matinding pinsala sa paraang hindi kaya ng maraming ibang eroplano. Pero, ang pagiging matibay ay hindi nangangahulugang hindi ito kayang pabagsakin. Ang gulpo ay isang pinagtatalunang kapaligiran at meron pa ring depensa sa himpapawid, mga drone, mga missile, at magkakapatong na banta sa baybayin ang Iran. Ginagamit ang A-10 dito dahil naniniwala ang mga kumander na mahalaga ang mga targets at kaya nilang pamahalaan ng panganib para magamit ang lakas ng eroplano. Mahalaga ito dahil pinanatili nitong totoo ang kwento. Hindi lang basta inilalagay sa panganib ang lumang jet, kundi ginagamit sila kung saan epektibo. Ibinabalik nito ang focus sa tunay na sinasabi tungkol sa posisyon militar ng Iran. Kung umaasa ang Tehran sa panggugulo, gamit ang malilit na bangka at paggipit sa mga kipot, kitang-kita ang lakas at kahinaan nila. Oo, kaya pa rin nilang manggulo nang hindi malaki ang gastos. Pwedeng tumaas ang gastos
at sumakit ang ulo sa malalakas na kalaban, pero ipinapakita rin ito ang limitasyon ng kanilang lakas. Estratehiya ito na nakabase sa pananakot, heograpiya at pressure. Hindi sa pagdomina sa laban, kundi sa pagbabanta sa sistema. Hindi sa pagiging bihasa rito. Mahalaga yon sa politika at militar. Madalas gamitin ng mga pinuno ng Iran ang panlabas na alitan upang ipakita ang kanilang katatagan sa loob ng bansa. Ngunit bawat nakikitang pagkatalo ay unti-unting sumisira sa imaheng iyon. At kung ang isa sa mga pangunahing banta ng rehimen ay nagsimulang mapawalang bisa ng isang eroplanong inakala ng marami na lipas na, mas lalo pang masisira ang imaheng iyon. Biglang, hindi na tungkol sa kontrol ang mensahe, kundi sa pagiging lantad at humihina na ang alamat. Mahalaga ring huwag gawing tungkol lang sa makina, armas at mapa ang kwento. Ang pananakot sa dagat ay nakakaapekto sa totoong tao na lampas-pas larangan ng labanan. Mga mandaragat, tripulante ng barko, ekonomiya sa golpo, at mga karaniwang mamimili ay lahat nakararamdam ng epekto. Kapag bumagal o naging delikado ang pagpapadala ng kalakal, tumataas ang gastos at presyo ng gasolina, humahaba ang biyahe ng produkto, at nahihirapan ang mga pamilya sa budget. Kaya kapag binantaan ng Iran ang sibilyang kalakalan sa kipot, apektado ang araw-araw na buhay, hindi lang ang tabing dagat. Dahil dito, mas malaki ang moral na pagkakaiba kaysa sa nais ng Tehran. Maaring ipakita ng rehimen ang mga ito bilang paglaban. Pero para sa mundo, mas mukha itong panggigipit gamit ang misail, mina at mabilis na bangka. Iyan ang dahilan kung bakit mahalaga ang kontrakampanya. Hindi lang ito tumatarget, kundi tinatanggal din ang kakayahan ng Iran na gamitin ang sibilyang kalakalan bilang panggigipit. Kahit ganon, hindi kumpleto ang seryosong kwento ng militar kung hindi tatanungin kung anong maaring magkamali. Peligroso ang paggamit ng A-10 sa ganitong kapaligiran. Mas mabagal ang eroplanong ito kaysa sa mga makabagong fighter jet. Hindi rin ito stealthy, at ang paglipad sa mababang altitude sa isang lugar na maraming banta ay hindi kailanman komportable. Ibig sabihin, napakahalaga ng disenyo ng misyon. Mahalaga ang timing. Mahalaga ang air cover. Mahalaga ang pagsupil sa mga banta ng kalaban. Mahalaga ang maingat na pagpili ng target. Totoo ang mga lakas ng A-10, pero totoo rin ang mga kahinaan nito. Kapag tinanggap mo na ang mga pangalib na yon, lumalabas ang mas malaking tanong tungkol sa estratehiya. Gumagana ba ito? Hindi lang sa dramatikong atik o viral na video nasusukat ang tagumpay. Masusukat ito kung bababa ang harassment, magiging ligtas ang pagpapadala ng kargamento, at kung kapanipaniwala pa rin ang banta ng Iran na isarang kipot. Iyan ang tunay na pagsubok. Kung huminang mabilis ang bangka at naapektuhan ang mga pasilidad ng misil, mas lalang magiging mahina ang isa sa pinakamabisang sandata ng pressure ng Tehran. Iyan ay natural na sumusunod ang tanong kung ano ang susunod na mangyayari. Posible magpatuloy ang mga patrol ng A-10. Isa pang posibilidad, ang mas marami pang pag-atake sa mga pangbaybaying lugar ng misil at mga suportang pasilidad. Pwedeng mas pagtuunan din ang pansin ng mga banta gaya ng mina, drone, at proxy na aktibidad sa labas ng kipot. Ang mga ulat nag-uugnay sa mga Apache at iba pang sistema sa mas malawak na kampanya laban sa Iran ay nagpapalakas ng parehong pangunahing punto. Isa itong patong-patong na tugon. Hindi ito tungkol sa isang plataforma, isang pag-atake, o isang balita lang. Tungkol ito sa tuloy-tuloy na presyon. At ang tuloy-tuloy na presyon ang mismong nagpapahirap sa pagpapalit. Sa papel, pwedeng palitan ng sirang bangka. Pero sa aktual, ibang usapan yon kung gagawin ito habang may tuloy-tuloy na banta. Ganyan din sa imahe ng rehimen. Bawat bigong pagtatangkang mangharas, bawat kitang-kitang pagkatalo, at bawat pagkabigong magdulot ng takot gaya ng dati, ay nagpapakita na mas mahina na ang Tehran. Maaring dahan-dahan ang pagguho, pero totoo ito. Kapag umatras ka mula sa mga detalye, nagiging malinaw ang mas malaking larawan. Ang A-10 Warthog ay hindi lang basta lumilipad sa malapit. Ginagamit ito laban sa isa sa mga pangunahing sandata ng Iran sa isang mahalagang estratehikong daanan ng tubig. Ipinapakita nito na inaangkop ng Estados Unidos ang kanilang puwersa para tumarget, hindi lang basta nagre-react ng walang plano. Ipinapakita rin ito na ang paraan ng panliligalig ng Iran sa dagat ay talagang nasa ilalim ng matinding presyon. Ipinapakita rin ito na ang dating lugar ng pananakot ng rehimen ay mas delikado na rin para sa sarili nilang puwersa. Marahil ito ang pinakamalinaw na aral. Matagal ginamit ng Tehran ang makitid na katubigan bilang sandata. Pero ngayon, kitang-kita kung gaano kahinang taktikang ito kapag tuloy-tuloy ang presyon. Sa kabila ng banta ng rehimen, ang imaheng pinakamatatandaan ng mga tao ay hindi ang Iran na kumukontrol sa kipot. Umiikot ang mga warthog sa itaas, matiyagang naghihintay at winawasak ang mga gamit ng pananakot. Oo, umiikot ang warthog, lumulubog ang bangka at pinagpapawisan ng mga rehimen. Kung napasaya ka ng imahen yan, pindutin mo na ang like button at pakitaan mo rin ang pagmamahal ng matandang eroplano.
Mag-subscribe ka para hindi mo mamiss kapag binibigyan ng leksyon ng eroplano noon ang mga problema ngayon. Kita-kits sa susunod at manatiling matatag.